ng nakilala kong recruiter. Ang masakit padala lahat ang pera ko. Hanggang sa, Dear Ate Vine, ay isa ko sa masusugid mong manonood. Sumulat ako upang ibahagi ang aking karanasan. Pakitago na lang ako sa pangalang Rose. Bunso sa 5 magkakapatid. Nangarap ako na mag-ibang bansa para sa pamilya ko. Naawa na kasi ako sa mga magulang ko dahil sa hirap ng buhay namin at ilang pa kaming magkakapatid. Hindi na nila naranasang guminhawa. Naisip kong mag-abroad. Iyon lang ang tanging paraan upang matupad ko ang aking mga minimiti sa buhay. Ayaw ko na magpatuloy ang paghihirap nina. Inay at itay at buong buhay na lamang silang nagbubungkal ng lupa sa bukid. Nag-apply ako sa isang online agency abroad. In-entertain naman ako ng isang agent. Inasikaso niya ako. Fly now, pay later, yun ang sabi ni agent. Pero sa inyo ang gastos para sa pamasahe, pangkain dito sa syudad. Pumayag ako. Tutol man sina inay at itay pero wala silang nagawa kung hindi ang suportahan nila sa gusto kong gawin. Ibinenta nila ang nag-iisa naming kalabaw upang may pera akong babaunin. Kailangan daw kasi ang appearance ko sa lalong madaling panahon para sa paglalakad ng aking mga papeles. Sinundo ako ng recruiter sa lugar na pinagkasunduan. Pero isa itong lalaki, siya daw talaga ang tagasundo ng mga aplikante. Dinala niya ako sa isang kondominium. Ang ipinagtataka ko, sabi niya ay libre tira pero hiningian niya ako ng 15,000. May dala naman ako at inisip ko na andun na ako eh. Wala nang atrasan. Pagkaabot niya ay ipinakita niya sa akin ang isang binuklat niya yon. Mukha at pangalan ko ang nakalagay. Natuwa ako pero hindi ko naisip na bakit ganun kabilis. Tapos ang litrato ko na nasa passport ay profile ko sa Facebook ko. Sinabi ng recruiter na makukuha ko lang yon kapag ibinigay ko pa ang balancing 50,000. Naiyak ako at sinabi ko na wala na akong ganoon kalaking halagang nadala at mahirap lamang kami. Napangiti siya. Sinabi niya sa akin na madali lang siyang kausap pero sa isang kondisyon. Sa desperada kong makapag-abroad ay ibinigay ko sa kanya ang pabor na hinihingi niya. Ang sarili ko. Pagkatapos ay iniwan niya ako at ang passport ko. Sinabi din niya kung saan ang address ng agency na pupuntahan ko. Ang akala ko ay matutupad ko na ang mga pangarap ko. Pero hindi pala, kasi nang puntahan ko ang address na iyon ay isa palang parlor at hindi agency. Naiyak ako. Maya-maya naramdaman kong may lumapit sa akin. Isang Becky. Tinawag ko siyang Snow White. Sinabi niya kung ano daw ang problema ko. Pagkatapos kong magkwento, ramdam kong naawa siya sa akin. Inalok niya ako ng trabaho bilang manikurista. Wala akong alam sa ganoong trabaho pero willing daw siyang turuan ako. Laking pasasalamat ko sa kanya dahil pagkalipas ng ilang buwan ay marunong na ako sa mga gawaing parlor. Saka pa lang ako nakapagpadala ng pera para sa mga magulang ko. Hindi ko pa rin masabi sa mga magulang ko na hindi ako natuloy sa ibang bansa. Hindi rin naman sila nagtataka or nagtatanong. Siguro dahil wala naman silang alam paano magpadala ang nasa ibang bansa. Makalipas ang 1 taon, naging bihasa na ako mamahala ng parlor ni Snow White. Halos 10 branch ang kanyang parlor or salon. Pinagkatiwalaan niya ako ng husto. Sumapit ang 2 taon ko sa kanya. Nagtapat sa akin si Snow White ng kanyang itinatago. Dahil may taning na pala ang buhay nito at balak niya sa akin ipamana ang lahat ng naipundar niya. Dahil wala din daw siyang kamag-anak, isa lang siyang ampon. At lumayas pa ito, sobrang lungkot ko nang malaman ko dahil sa sitwasyon niya, hindi ko naman hinangad na gumanda ang buhay ko. Kapalit ay buhay ng isang tao na bumuo ng aking nawasak na pangarap at pagkatao. Pero laking pasasalamat ko dahil ako ang napili niya, dahil doon ay nakuha ko si inay at itay sa aming probinsya, at naibigay ko ang pinapangarap kong buhay para sa kanila. Hindi man katas ng dollar, pero katas ito ng pagsasakripisyo at pususumikap ko. Maraming salamat sa biyayang pinagkaloob sa akin. Sa kabila ng pagkawasak ko,